Ngayong araw mga ka-dreamers, ipakikita ko sa inyo ang aking buhay bilang isang pre-service teachers. Ang dami. Are na nga pala mga ka-dreamers, a video of my life as a vlogger and content creator. Maaga pa nga lamang mga ka-dreamers ay nagbiyahe na ako dahil malayo nga pala ang aking tinuturuan. Subalit hindi naman nakababagot kasi tignan nyo naman ang kalangitan. Bughaw na bughaw at nagpapakita ng kapayapaan. Kapayapaan ng aking isipan dahil ngayong araw ay huling pasukan. Tapos na kasi mga ka-dreamers ang pagsusulit na mga bata. Tapos Holy Week pa kaya naman hayahayang buhay. Pero bago lubusang matamo ang kapayapaan, may mission muna akong kailangan munang gampanan. Nakakalahati na nga pala ako mga ka-dreamers na nabiyahe. Nagliko na nga ako rito sa bahaging kanan para bagdasin ang daan. Medyo lubak-lubak pa nga ang daan pero kaya kong suungin iyan, makita ka lang. Huy. Abay ngayon pa ba susuko kung dating ay lakad lang pero ngayon ay nakamotor na kaya naman palaging lalaban. Subalit minsan kahit focus tayo may nauuna pa rin talaga sa atin. Siyempre huwag tayo magpa-apekto dahil darating din yung time para tayo ay makarating. Always remember mga ka-dreamers that life is not a race. It is really okay to be left behind as long as you keep working on your dreams. Because life is like a sun and moon, they have different time to shine. O diba English na naman yun? Charot. Kaya naman dapat huwag kayong mag-alala kung may nauuna na sa inyo. Iyong tipong, abay kasabayan ko lamang ito pero ang layo na nang narating niya. Mararating din natin iyon mga ka-dreamers basta tuloy lamang. O di bagay narating ko rin itong aming paaralan na may kaligtasan. Kaya naman mga ka-dreamers, baby kalma. Kalma, huy. Welcome everyone sa bago kong tahanan, huy. O ayan, medyo napadadalas na naman ang aking pagtawa. Siyempre ganun dapat mga ka-dreamers, always start your day with smile. O kalmahan nyo lamang dyan, si RJ Austria ito, hindi si Joshua Garcia. Charot. Kapag talaga pumapasok ako mga ka-dreamers, palaging naka-jacket. Medyo mainit kasi tapos malamig pa sa daan dahil maraming mga puno. Kaya naman napakaswerte nung iba dyan na napasok tapos may angkas. Huy. May ilang nakapapansin bakit daw napakaliliit ng bag ko na dinadala kapag pumapasok. Abay lahat nyo na lang ang pinansin, manood na lang kayo riyan. Nang makarating nga pala ako mga ka-dreamers ay nag-login na ako. O baka naman mapansin nyo pa na number 1 ako sa nag-login. Ay huwag kayong magtaka na mga ka-dreamers dahil wala palang pasok yung mga kasamahan ko ngayon. Flex ko lang mga ka-dreamers ang kapaligiran ng aming school. What's such a cozy and conducive environment? Kapag ganyan ang kapaligiran ay nakawawala ng stress. Bali wala nga palang pasok mga ka-dreamers sa mga bata ngayon. Dahil naipakita ko na nga sa inyo yung aming school, tara na umuwi na tayo. Saka na ako magtuturo roon kapag naroon ka na para turuan kitang mahalin ako. Nakaiilan na akong pagpaparinig sa iyo ay iwan na lamang, babatukan na kita riyan. Bali may naiwanan nga pala ako mga ka-dreamers. Kaya naman aking babalikan. Kaya kung hindi ka niya binalikan, abay buti nga sa iyo. Nalimutan ko nga palang daanan si ma'am. Ang kapwa ko pre-service teacher na isang oras na palang naghihintay sa akin. Na wrong understood, na misinterpret. Awan, hindi ko alam ang tawag dun basta hindi ko naunawaan ang chat niya. Bagong gising kasi ako nang mabasa ko ang kanyang chat. Ang pagkaunawa ko ay naroon na siya sa school dahil nag-commute. Yung pala narito siya sa waiting shed dahil naghihintay na sa akin. Dahil medyo lipang pa nga ako nang mabasa ko kaya naman akala ko talaga nasa school na siya. Ayan nga't nagrarant, naghihintay lamang daw pala siya sa wala. Siyempre nagpaliwanag din ako. Yung tipong bagong gising ako, naroon na pala siya sa hintayan. Naghintay pero hindi ko naman dinaanan at aking iniwan. Abay mabuti na lamang pagdating ko talaga kanina sa school, may nakapagsabi sa aking naghihintay nga si ma'am. Ang nabasa ko lamang kasi kanina sa chat niya ay yung magko-commute muna. Kaya ang pagkaunawa ko, sasakay muna siya sa iba ngayon. Ang ending tuloy mga ka-dreamers, inabot kami ng 7:45. Good luck ma'am, ga-explain pa raw siya sa aming principal. Habang ako ito, unbothered lang huy. Bali selected nga lamang pala mga ka-dreamers ang mga mag-aaral na papasok ngayon. At sa akin ngang hawak ay mayroon lamang 2 na papasok. Random sampling nga pala ang nangyari. Ayan nga't ibinigay na sa akin ng aking cooperating teachers itong mga subjects na need ko i-review sa students. O diba dahil ngayon nga lang ibinigay, for the Google na naman ang person. Umagang umaga susubukan na naman ako ng matematika. Kunwari lamang talaga aking sagot iyan pero mula sa Google. Iyong kasing reviewer mga ka-dreamers, need ko munang sagutan para kapag dumating na yung mag-aaral na tuturuan ko ay madali ko nang ipaliwanag sa kanila. O tignan nyo naman, magabuklat na agad
agad ako, sobrang bilis ko lang talaga magsagot. Bakit papahihirapan ang sarili kung pwede naman makuha sa santong paspasan? Kukuhain ko na nga lamang sa Google yung sagot, pero tignan nyo naman, stress na ako riyan. Narito na nga pala mga ka-dreamers yung aking estudyante. Bali, 4 na nga pala sila kasi isinama na ang nasa kabilang section na 2. Sa mga sandaling iyan nga, sinimulan ko na magpaliwanag sa kanila. Pagkatapos naman ng ilang paglilinaw nga sa HECAS ay sinimulan ko na agad itong mathematics. Review na nga lamang ito mga ka-dreamers para kapag sila ay nag-exam ay medyo hindi mahirapan. Nireview ko na nga lamang sila kung paano nga ba mag-perform ng problem kapag fraction. Ito kasi ay isa sa mga basic pero isa sa pinaka nahihirapan talaga ako noon. Sa mga hindi pala nakaalam mga ka-dreamers, ang NAT ay National Achievement Test para sa grade 6. Kung saan ibinibigay sa kanila para malaman ang kanilang natutuhan sa lahat ng mga asignatura. Siyempre ang resulta na kanilang exam ay magre-reflect din sa performance ng paaralan. Sa bagong curriculum nga pala mga ka-dreamers ay student-centered na dapat hinihikayat ang mga estudyante to take the bulkiest part of their own learning. Habay, English na naman yun. Kaya naman kapag katapos ko magbigay ng mga halimbawa ay hinahayaan ko silang mag-solve ng kanila sapagkat mas epektibo ang pagkatuto kapag nararanasan din nila yung itinuturo mo. Sobrang sarap sa pakiramdam dahil dati-rati ako yung nire-review, ngayon ako na yung nagre-review. Kaya naman kahit hindi pa nga ako tunay na ganap na guro ay nagpapasalamat ako sa mga naging bahagi ng aking pagkatuto. Lalo't higit dito sa paaralan kung saan tinanggap nila kami para magkaroon nga ng kontrata. Na kahit 3 linggo pa nga lamang ako ritong nagtuturo ay napakarami ko na agad natutuhan. At tiyak ako na mas madadagdagan pa ito sa bawat araw na lumilipas. Ay hala, hanggang dito na lamang muna mga ka-dreamers. Medyo napahaba ang vlog for today. Kaya kung umabot kayo sa bahaging ito, maraming salamat mga ka-dreamers. Bye-bye!